Pumirma na po ba kayo dito and ano ba talaga yung gusto mangyari ng resolution na ito sa impeachment? It's not exactly saying that we should push through with the impeachment trial. The draft resolution initiated by Senator Francis Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, and Senator Bam Aquino, which I signed. Yes, I did agree with it. Is yung retroactive effect nitong Supreme Court decision. Kasi lumalabas dito sa sinasabi nila dito yung it was regarding the fairness of the fairness principle and the doctrine of operative facts in judicial proceedings. Like for example, itong sinasabi ngayon na yung proseso ay dapat dumaan sa process nung option 1 and option 2 doon sa konstitusyon. Ngayon yung sinasabi yan, samantalang nung panahon nung in-impeach si ERAP, walang ganun. Sa prayer na finorward ni Senator Villar yung sa prayer ng opening niya, finorward yung Articles of impeachment. Pagdating sa kay Justice Corona, it was 1/3 and it was forwarded kahit na nag-hearing pa yung Committee on Justice. So it was the third option that was used. And in this case, it is the third option. Sa nakita namin. So, bale, pag sinabi mo ngayon na hindi yan dapat at may bagong decision ng Supreme Court, may bago silang interpretasyon ng konstitusyon na parang ina-amenda nila yung konstitusyon. Ano ba ibig sabihin natin yan? Pag, hindi pwedeng retroactive eh. O ba't ko sinasabing hindi pwedeng retroactive? Kasi ipinipilit nila na hindi pa raw nag-convene yung impeachment court. Nag-convene na eh. Bago nag-desisyon ng Supreme Court eh. February 5, pinrasmit yung articles of impeachment. Pagdating ng June 3, nag-convene sila sa impeachment court. Nagpadala ng mga summons. Naka-robe nga sila, naalala mo? Yeah. Nag-convene sila na robe. Nagdebate sila ron. May mga motion sila at may mga pinag-usapan silang remand and all. Anong tawag mo doon? Paano ngayong sasabihin mo na kailangan retroactive to? Hindi pwede. Kung retroactive to, paano? So, hindi dapat natanggal si ERAP. Dahil mali pala. Si Justice Corona, not guilty pala. Kawawa naman yung tao, patay na. Pero sir, I'm not in favor of, let's say, going to impeachment or not going to impeachment. I'm just looking at the facts and I want the Constitution followed. I'm following the thinking na, teka muna, maayos ba ang interpretasyon ng Supreme Court or ng Constitution ng Supreme Court? Yun ang point ko. Kaya ako sumama dito sa resolution nito. Christian? So linawin ko lang po yung gusto mangyari na resolution. So irerespeto yung Supreme Court decision pero magte-take effect siya prospectively. Hindi dito sa kasalukuyang impeachment case. Correct. Ganon ang sinasabi nitong itong resolution na to na sinasangayunan ko. So in effect, gusto nyo matuloy yung proseso? Dahil nasimulan na naman hindi po ba? Oo, dapat kasi meron kasing mga tinatawag na flaws sa nakita namin. Kasi pinag-uusapan namin to and I don't know if you were already told that in a caucus, the Senate decided that August 6, we will allow someone who is willing to do it, who wants to do it, to file a motion regarding this particular articles of impeachment and the Supreme Court, based on the Supreme Court decision. So, pinag-aaralan na namin to. Ako, pinag-aaralan ko na. Binabasa ko na yung 187 pages ng Supreme Court. At medyo meron akong medyo hindi ako nagustuhan doon sa decision na sinasabi ni Justice Leonen meron siyang particularly sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso, which is found in the Constitution. So, gusto ba niya amendahin din to? Kasi what I'm saying is this, there was no adjournment, CND.
So if there is no adjournment sine die of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Wala naman na-archive eh. Doon sa House, walang na-archive. Kung may na-archive yan, isipin mo, pag nag-break kami ng September, archive na lahat na nakapending. Yeah. O ang ibig sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat, mag-pre-refile ka na manibago. Walang na-archive noong February 5. So, apparently, he's not familiar with the rules of Congress, which is not, they are never archived. Anything that has been filed and been discussed are never archived until adjournment sine die, which comes in the death of the Congress. The death of the 19th Congress, which was practically June 13 of 2025. So, So, tsaka, issue niya na yun, Mohan. Hindi ba? Ay, dapat pag-usapan namin to. hindi, tsaka hindi po ba yung, yung third mode of impeachment na nagawa siya bago bago natapos yung session on Feb 5 at na-transmit sa Senado? Hindi po ba? Yes, exactly. Because as a matter of fact, 4:15 p.m. natanggap ng office ni Senator Escudero o the Senate President then yung articles of impeachment. Nag-adjourn sila no, alas 7 pa ng gabi. As a matter of sa tingin ko, dapat nun ika ngay tinake up nila pinag-usapan nila even just for the record to refer it to the Committee on Rules. But they did it in June 3. O wala pa naman Supreme Court noong June 3. That's why nag-convince sila. Yung 3 complaints na sinasabi ni Justice Leone na na-archive was done dahil hindi na pag-uusapan yung 1, 2, 3 complaints. Nilagay nila sa archive February 6. But it does not archive anything even before the adjournment. Yun ang maliwanag. And we hold the records to that. Kaya sabi ko nga, mukhang he's unfamiliar with the rules of Congress. Okay. Ano po ba nakikita yung implications nitong Supreme Court ruling kung hindi mabago at sundin ng inyong mga kasama sa Senado, majority of the Senate? Ano magiging epekto niya sa Senado as an institution, as an impeachment court? Sa bansa, ang tingin ko, ang implikasyon nito sa bansa, wala na tayo may impeach. Hindi na natin sila may impeach kung nagkamali sila, yung mga justices o yung presidente, vice-presidente, ombudsman, kung sino man yung dapat, yung mga COMELEC members. Wala na tayo pwedeng ma-impeach doon sa sinasabi niyan pag sinunod natin to. Saksakan na ng hirap mag-impeach. Susundin mo yung 1 and 2 pag may sinabi doon na hindi due process, wala na due process. We'll get the chance to explain all this in plenary. At pinaghahandaan ko ito So makikita nyo na hihirap na. Kasi itong Supreme Court decision na to practically removes option 3, which was done. 1/3 nakapirme. Mahigit 1/3 yung nakapirme. Yun na sinasabi ng konstitusyon hindi na magagamit yan. Ang ibig sabihin yan mahihirapan na tayo. Ito, bigyan kita example Pagpalagay mo si Ombudsman gustong i-impeach. Ako ngayon, may magpa-file ng impeachment. Bago mag-file itong impeachment ako congressman, kaibigan ko si Ombudsman, magpa-file na rin ako ng impeachment muna. Yung walang kakwenta-kwentang impeachment. Bali wala na yung pangalawa mong impeachment. Dahil nauna ako Ganun yun ang effect nito Ito nga yung walang pinirevent na diba ng previous Supreme Court decisions po I'm sorry? Diba ito nga precisely yung pinirevent ng previous Supreme Court decisions. Yung magpa-file ka ng bogus complaint para lang ma-activate yung 1-year bar. Diba? Correct. At saka kaya merong isa kasing hindi hindi nakakaalam nun. Siguro naman mga constitutionalist ka naman siguro bago ka na-appoint sa Supreme Court yung 1/3 yung number 3 option, yung third option, kaya nilagay yun kung pag binasa mo yung constitution, yung mga records of journal nung 1987 constitution, nung ginagawa yan, pinopose ni Christian Monson nung araw, is para madali, para mabilis. Kung nagluluko yung vice presidente o nagluluko yung ombudsman,
1/3 lang na nakapirmang congressman, pwede mo nang isubmit yung articles of impeachment. Madaliin mo. Bakit? Makakaperwisyo pa sa bansa. O pagpalagay mo, example lang ha, baka yung mga medyo hindi maganda ang tubo ng dila dyan, sasabihin, ibang sinasabi ko ha. Pagpalagay mo yung presidente, nakipag-deal sa China, nakikipag-deal sa China ngayon, ibebenta ka sa China, paano gagawin ninyo? Di ba? Impeach yung agad. Kaya binilisan yan. Di tanongin nila yung mga author sa old Constitution, sila Ascuna, sila Bunsod. Kaya inilagay yung 1/3 na yun para hindi na makaperwisyo itong impeachable officer na ito, kaya kailangan mabilis ang articles of impeachment. That's the reason the third option is there. Now, this Supreme Court decision, based on my readings, mabubura na yun. Doon na lang sa 1-2 options, which is very difficult and very easy to dismantle. Ganun na, Christian, ang reading ko. Pupuntahan natin yung realidad dyan po sa Senado, no? Kasi open secret naman to, no? Marami kayong mga colleagues dyan, nagigil talagang hindi matuloy yung impeachment trial. So ito na yung kanilang pinakadahilan, di ba? And nadidinig natin lately, sinasabi, we have to follow the Supreme Court, we have to abide by the ruling, dahil rule of law, ganyan-ganyan. So far, ano po bang napupulsuhan ninyo dyan sa mga kasama ninyo? Nagkakaroon po ba ng traction itong resolution na ito? Na ituloy yung proceedings? Hindi ko masabi kung nagkakaroon ng traction, pero siguro naman, pag napag-usapan na namin to lengthily sa floor para nakaririnig ng taong bayan ang usapan at hindi nakatago, pag napag-usapan na namin to, baka naman merong mga mamulat dyan na ang mangyari, imbis na magmadali kami, tayo natin yung MR. Baka sakaling pag nag-review ang Supreme Court, baka magbago isip Di ba? Baka ma-realize nila, teka muna, mali pala yung interpretasyon natin ng ganito. O baka mistaken tayo rito. Baka sabihin nila, hindi, unanimous yan. Never nagkamali ang Supreme Court. Never nag-reverse. Hindi. We checked. Meron palang record sa Supreme Court na unanimous, nag-reverse So, okay. Ito yun ang question ko. Kung nagmamadali, sa mga nagmamadali, nakasama ko. Paano kung dinesisyon na natin to next week? Sabihin nila, dismiss natin tong articles of impeachment kasi may Supreme Court decision. Nanalo sa boto sa amin, sa Senate yun. O dismiss. Paglabas ng MR ng Supreme Court, nag-reverse. Anong gagawin namin ngayon? Paano? Balik ulit, so tuloy na rope. Yun ang mabigat. Di ba? Kasi unanimous Unanimous? Baka for all you know, hindi kaya unanimous mistake? Ito rin isa kong naisip po, bilang epekto sa Senado, bilang isang impeachment court, dahil kayo po yung talagang merong sole power to try and decide impeachment cases. Nag-acquire na kayo ng jurisdiction over the impeachment case At sinunod naman ng House in good faith, di ba? Based on existing law, yung proseso ng impeachment. Hindi ba pwedeng ilaban niya ng Senado kahit ganun po yung decision ng Supreme Court? Well, there are some of us who believe na pwede. Na dapat. Kasi binabasa ko rin doon sa decision, walang sinasabi yung decision na itigil namin. Pero yun ang effect, di ba? Yun ang effect po Walang nakalagay doon Oo nga, wala nakalagay. Pero yun ang effect. Kasi sabi nila, immediately executory. Sinasabi nila na immediate pero hindi final. Iba yung sa Supreme Court na final. Iba yung immediate na articles of impeachment, forthwith, immediate. Yun ang interpreto. Sabi nila, hindi, yung forthwith parang hindi immediate. Ngayon na sinabi ng immediate executory, pero hindi pa final, pinipilit naman ng iba ngayon, hindi, immediate daw Akala ko ba iba forthwith immediate? Nako talaga. Sa madaling salita, ikinalulungkot ko. Pero pagka ayaw, may dahilan. Pagka gusto, may paraan. Yan ang pinakamasakit na katotohanan dito. Pero nga po, yung bigger issue rito kasi, I don't know whether you share this observation by many, mas pinapahirap yung proseso
para i-hold accountable ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa natin because of this Supreme Court decision. Diba yung accountability of public officials? Absolutely. I agree. Totoo yun. Hihirap talaga. Kaya sabi ko sa iyo, wala nang impeachment. Pag nangyari ito, wala nang impeachment. Believe me, wala nang may impeach yan. Saksakan na ng hirap eh. At saka daling i-dismantle. So far, ilang kayo nakalagda po muli dito sa resolution na ito? 4 po, ano? Tama? Hindi ko alam, pero kasi nung pirmahan ko yan, ang alam ko, si Francis, si Risa, at si Bam pa lang ang nakapirma nung pumirma ko eh. So 4 kayo. Dapat at the moment, I don't know kung nadagdagan. Yung bang minority bloc, boboto ba yan sa tingin niya? Meron ba kayong pag-uusap? Well, your guess is as good as mine. I don't want to preempt any of my colleagues. Ayoko namang sabihin na ito, may tendency na ganito, ito may tendency na hindi naman. I'd rather not. I refuse to answer your question. Hindi kasi yun ang kakaiba dyan sa Senado. No? May 24 separate republics yan di ba? Totoo. Ang kakaiba ng decision yan, especially for something as big as this. So, in that respect, pwede rin may makuha kayo from the majority, di ba? Kasi ganda na sinabi mo, with something as big as this, ito lang ang Supreme Court decision na something as big as this na walang oral arguments. Yun nga Hindi ba weird yun? Ang laki-laki ng issue, walang oral arguments Your word, not mine. Weird. Hindi ba? Weird Tsaka yun ang inisip ko rin. Hindi naman naglabas ang TRO when this petition was first filed. Tapos ngayong malapit na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court, biglang lumabas yung decision at immediately executory. Void from the beginning yung articles of impeachment. Yung inisip ko, hindi naman sa kung hindi pa parang sampal ito sa Senado at saka sa House ng isa